Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Salinas Palamatin na lahat kinutunan para sa daily devotion na pinamagatang faithfulness. God blesses our faithfulness, no? Yung una yung pinag-aralan natin is definition. Define your God-given goals. Number 2, planning. Break goals into steps. Number 3 is kaizen. Make daily progress. Number 4 is laser focus. Overcome the victory. And number 5 is God blesses our faithfulness. Yung scripture natin is Matthew chapter 25 verses 21, and sinasabi na, His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in my charge of many things. Come and share your master's happiness. Sa Tagalog, nabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ko sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa akin sa konting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. So yung katuruan natin ngayon is number 1, faithfulness in itself in success. So yung Christian perspective daw po, yung success sa Christian perspective is ngayon, kung ano ka ngayon, no? Ang tagumpay ay nasa katapatan ng ating Panginoon. If you're faithful to God right now, tapat ka sa Panginoon, no? Tapat ka sa pinapagawa niya, and tapat tayo sa maliliit na bagay na pinapagawa niya, di ba? Because faithfulness in itself, it's success. Number 2, faithfulness values the small things. Yung pagiging tapat sa Diyos, pinapahalagan nito yung mga bagay na malalaki, at syempre yung mga maliliit na bagay. Kung sa maliit na bagay is sa pagkakatiwalaan ka, how much more pa sa malaki na bagay, diba? So, faithfulness values the small things. Number 3, faithfulness is a vessel of blessing. Yung pagiging tapat, ayun yung pagiging vessel ng pagpapala. If you're faithful to the Lord, faithful ka sa maliliit na bagay, kahit konting halaga, naging tapat ka sa ginagawa mo, yung ginagawa mo yung pinaka-the best mo, no? Para ma-accomplish yung pinapagawa ng Panginoon. And sa tingin daw sa'yo ni Lord God nun as faithful vessel. Doon ibibigay ni Lord God ang lahat ng pagpapala at sinasalo mo yun ng iyong vessel or yung container, no? And nagamit mo yung tama at nakakalugod sa ating Panginoon or sa kalooban ng Diyos. Faithfulness is a vessel of blessing. So, bilang pagsasabuhay, number 1, be faithful to become successful. Yung successful na sinasabi dito is hindi yan yung pinagpaguran mo. Yung success in Christian's perspective is ngayon, mismo ngayon, no? If you're faithful, now you're successful. Kung naging matagumpay ka sa buhay mo, pero hindi ka na naging tapat sa Panginoon, failure pa rin po yan sa paningin ni God. Ang mahalaga kay God is faithfulness. Success is what happens now, no? Be faithful to become successful. Number 2 is be a good steward of the small things. So, maging tapat tayo sa Panginoon. Maging sa maliliit na bagay, no? Dahil kasi pinagkakatiwala niya sa atin yung maliit na bagay, no? Pag nagpagganon is kahit sa napakalaking bagay is pwede yung pagkatiwalaan ng Panginoon, kasi nga sa maliliit na bagay sa pagkakatiwalaan kanya, diba? So yun, and yung pagiging tapat sa ating Panginoon, yun ang dahilan para maging successful ka someday. So be a good steward of the small things. And last is
Be a vessel of blessing. So, wag tayong maging leaking buckets na kapag nilagyan ni God yung vessels mo as tumutulo na lang, no? Kasi butas na. So, ang tendency nun is na sayang na yung pagpapala na binigay sa inyo, Lord. So, wag daw po tayo maging leaking buckets, no? So, be a vessel of blessing. So, ayun lamang po yung atunan sa daily devotion. Na kayo matutunan kayo, may share sa iba at syempre apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.